Wala akong narinig. Shoutout. Okay na ba? May sounds na ba? May sounds na. Mega love shoutout po sa mga kasama natin nandito. Si Winnie Artos, si Dorcus Aitanos. Mega love shoutout. Si Leonida Negrillo. Si Dorcus, mag-like na daw kaagad. Wag nang patagalin, no? Like na, mga kabsat, no? Leonida, dati si Sam Adventure. Uy, Sam, kamusta? Mega love shoutout. Si Cora Vidal, nandyan na rin. At saka sa mga hindi pa nagla-like dyan, Diyos ko po, magugustuhan nyo to kasi at long last, mga kakabsat, no? Na kapag Ombudsman Boying, may pasabog na naman. At hindi lang pasabog, this week daw yan, mga kakabsat. So, inaasahan natin by Friday, pinakahuling araw. Ha? Ano ngayon? 4 na araw na lang, Marcoleta. Ha? Pati si Defensor, Diyos ko po, Rudy. Paano na yan? Ha? Ano nang gagawin natin? O sige, pakinggan natin. Tingnan natin to, mga kabsat. Silipin natin to, mga to. Okay, here we go. Mismo si Ombudsman Boying Rimulya nagsabi uulan ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. Kabilang sa mga sasampahan, si Senator Rodante Marcoleta. Live mula sa TV5, Senator nangungun sa balita, si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong kasong sasampa laban kay Senator Marcoleta at ano ang basehan nito? Jiggy, kasong plunder ang isasampa ng Office of the Ombudsman. Kasong plunder, no bail. My goodness. Laban kay Senator Rodante Marcoleta, nag-ugat ito sa natanggap umanong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang individual noong 2025 midterm elections. Hindi ito idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, maging sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon sa Ombudsman, posibleng paglabag daw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng Mandarombong si dating Congressman Mike Defensor na isa sa mga campaign donor ni Marcoleta. Ayon pa kay Ombudsman Rimulya, posible ring Grabe naman yun. Nag-donate ka na nga. May kaso ka pa. Putragis. Sa susunod kasi, i-declare nyo. Ha? Hindi yung aamin kayo. Kayo mismo ang umamin na nag-donate. Kayo yung mismong umamin na nakatanggap. Diyos ko po. Masuspindi sa pagkasenador si Marcoleta. Agoy, masususpindi. Diyos ko, Lord. Na ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero nakadepende pa rin daw yan sa magiging desisyon ng korte. Sa ngayon, sinusubukan pa natin ng kunan ng pahayag itong sina Marcoleta at Defensor tungkol dito, pero nauna nang itinanggi Jiggy ni Marcoleta itong mga parata. Jiggy? At Camille, sino pa ang ibang mambabatas? Ano daw itinanggi ni Marcoleta? Hindi pa siya na nga nagsabi. Anumang araw, maaring ngayon, maaring bukas o sa susunod na araw, bibigyan ako ng warrant of arrest. Siya na nga nagsabi, last week pa lang sinasabi niya, ngayon magtataka siya. Ay, Diyos ko pa, ibang klase din mga kakabsat. Nakakasuhan din. Jiggy, kakasuhan din daw ng Ombudsman ng parehong plunder case si Senator Cheese Escudero. Kung babalikan natin, Jiggy, pinangalanan si Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng commitment o kickback mula sa flood control projects. Ayon kay Bernardo, nag-deliver siya ng kabuang 280 million pesos sa negosyanteng si Maynard Yu para umano kay Escudero. 20% yan ng kabuang 1.4 billion pesos na halaga ng proyekto sa Valenzuela, Quezon City, Marinduque at Oriental Mindoro. Pero nauna nang itinanggi ni Escudero ang mga aligasyong ito. Narito ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Wow! Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation.
Samantala, Jiggy, nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo naman laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng flood control scandal. Nagsasagawa raw ng sariling investigasyon ang ombudsman. Hindi raw kasi nila tinanggap ang findings ng investigasyon ng DOJ dahil kulang umano ito sa case build-up. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim naman sa preliminary investigation. Hindi na sila pinangalanan ni Remulla pero ito raw yung mga kongresista na may conflict of interest dahil sila rin ay mga kontraktor. Narito ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor Bawal yan Kaya lang... Bawal talaga maging contractor. Diyos ko po. Hindi ito pinansin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangan ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. At Camille, sinasabi noon ng minority centers na inuubos umano sila sa pamamagitan Inuubos. May ginawa nila yan. Paano sasabing inuubos? Sila din ang gumawa niyan. Diyos ko po. ng mga kasong ito para hindi makaboto sa impeachment trial ni VP Sara. Ano ang tugon dyan ng ombudsman? Jiggy, pinabulaanan niya ni Ombudsman Remulla. Giit niya, sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin umano silang ginagawang deal kahit kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Kasunod nga yan ng paglipat ng ilang senador mula sa Cayetano Block papunta sa Majority Block ni Senate President Win Gatchalian. Jiggy? At may desisyon na ba ang korte kung pananatilihin nila sa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan? Jiggy, wala pang inilalabas na resolusyon ang Sandigan Bayan tungkol dyan pero kanina inanunsyo ni Ombudsman Tragis, naka-wheelchair na. Si Bonoan naka-wheelchair na. Baka sa susunod makita natin may neck brace na din yan. Anong nangyayari sa mga to, mga kakapsat, Winnie Artos, Cora Vidal? Anong nangyayari at bakit meron ng pa-wheelchair ngayon? No? Ay, Diyos ko po, Sam. Paano ba yan? Leonida, Sam, Dorcus, Leonida. Winnie Artos. Bakit may pa-wheelchair na? Ay, Diyos ko po. Shout out, sino to? Si Ganing Archola. Shout out, good evening, kapsat. Okay, tuloy. Remulla na may pinirmahan silang kasunduan para maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Hihilingin daw nila sa korte na hindi na maisama itong si Bonoan sa sasampahan ng kasong graft at plunder kaugnay ng illegal insertions at kickback mula sa flood. Nako, may iyakang portion na. Nako po. Pero pag gagawin yan, kakanta yan at aaminin niya lahat. Ay, Diyos ko po, pwede na din. No? Mga kapsat. Kung aamin yan at talagang paano ba naman yan yung flood control, talagang sila rin ang nandyan. Diyos ko po, Rudy Elican del Carmen, shout out, good evening. Control projects. Ayon kay Remulla, mahalaga itong magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga isasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Jiggy, bukas na magsisimula ang pre-trial ng Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft laban kay Anong nangyari? Bonoan at Naka po. Anong nangyayari at nawawala ng signal? Wait lang Ako ba may naririnig nyo ba ako mga Senador? Nakapaw.
refresh natin ng konti. Teka lang. Jinggoy Estrada. Hindi, patapos na to eh. Ako ba yung naghang? Ba ako yung naghang naghang si Yan muna ang PTV5? latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Sumonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Grabe mga kakabsat, iyakan to sigurado. Diyos ko po. It's Senator Marcoleta, definitely. Ano na, for resolution na. We're about to file it already. Ano na, for resolution na. We're about to file it already. I This finally. week yung kay Marcoleta. Yeah. Okay. Nagkasampayan ng kaso na sa Sandigan na yun. Agoy! Ha? Plunder. Plunder! Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. Na- I don't know kung Nako po kasama si Defensor plus yung dalawa pa na nag-donate. Nako po. same forum yun, no? Same forum. Nako po. Same jurisdiction. So, yan mga kabsat, no? Nakakalungkot na balita mga kabsat. Resolutions, Meron pa to. baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan. Agoy. For that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang titingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file. Tragis yun na naman tayo yung bunying eh. Hinog na. Yung isa, hinog na. Narinig na natin yan nung last 2 weeks eh. Diyos ko po. Sa Sandigan Bayan. At least one. At Isa least for one. PI. For BI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. O, pagdating ng panahon. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Nako po. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. O, tragis. This week yan mga kapsat. This week yan. Iba pa yung next week. Ay, Diyos ko po. Pag si Boying nagsalita, kabahan ka na. Nako po. Baka dalawa. Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa ba? Dalawa lang. Isang Sandigan, isang PI. Nako. Sa preliminary Hindi investigation. talaga makakatulog. Tapos, po mga kapsat. Yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, ano yun na yun? Alam na this. Hi, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI. Okay. Oh. And Hoy, grabe naman kayo. Ba't nyo naman pinagtatawanan si Joel Villanueva is Lord? Ala, mga kakabsat. Dapat pala kasama si Joel Villanueva sa thumbnail natin. No? Diyos ko po, Lord. Dapat pala sinama pala hindi lang pala si Marcoleta, kasama pala si Joel, tsaka si Cheese. Dapat 3 pala silang nilagay ko. Pero anyway, okay na yan. Sige, tuloy. then any clue doon sa isang yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Okay. Nagkasampayan ng kaso na sa Sandigan na yun. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Hindi na. For PI na. Pereso, For PI na. for PI. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy ang correspondence namin sa mga nangyayari dito.
Kaya, yeah, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Isa yan sa inaayos namin. Putragis kayo mga reporter kayo. Talagang pinunto por punto nyo talaga. Ha? Iba kayo? Malapit na. Cheese, paano yan? Malapit na. Marcoleta this week. Naku, uunahan pa talaga kay ni Marcoleta. Ay, Diyos ko po, Rudy. Mga kakabsat, Diyos ko, Lord. Northern Kumot, DDS at INC parehong uto-uto. Ay, Diyos ko, Lord. Bakit dapat ibang klase. Desert Spring, shoutout. Ay, Cap Nino Barsaga is in the house. Shoutout. Cap Nino. Yung mga best friend mo, kakasuhan na ng plunder. Diyos ko po, 3 sila. Diyos ko po. Pati si best friend mo, si Mike Defensor. Ay, Diyos ko po. Shoutout sa iyo. Good evening. Sa kabsat natin, si Nino Barsaga. Kapaw, ako tuloy. Nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Naka-PI na yun, di ba? Baka resolutions within the week. Na. Tapos ang maliligayang araw. Sabi ni Attorney Jesus Falsis. Breaking news. Ombudsman Boying Rimulya says that they will file plunder charges against Senator Rodante Marcoleta this week. Most likely Friday and filing. Then warrant of arrest will be out next week. Boom! Kaboom! Tragis, Diyos ko po, Rudy. Hello guys, nandito Nako po, mga kakabsat, wala na. Wala na, mga kakabsat. Ang kinakatakutan nila, yung mga fake news vlogger, nandito na. Bakit nandito sa wall natin yung fake news? Mamaya, pag-usapan natin yung mga yan. Oh? Plunder case, inihain kay Marcoleta ayon sa ombudsman. Sinabi yan kanina, kaya talagang breaking news to. Kasong problema, may klase tayo. Hindi natin mailabas kasi putagis, busy tayo sa pagtutuko eh. Kakauwi lang natin. Shoutout sa mga bagong pasok. Siyempre si Cap Nino, si Mark Bon Jovi, nandiyan na din. Si Lorna Estacio, shoutout din sa'yo. Estaco, shoutout sa'yo. At saka sa lahat ng mga bagong pasok, shoutout. Good evening, mga kabsat. Naku po, Diyos ko Lord, mga kabsat. Talagang hinog na daw, mga kakabsat. Wala nang ligtas pa. Diyos ko po, ang saklap nito. Diyos ko po, Rudy. No? Ako, mag-iiyakan sila ng todo nito. O siya. So, malinaw, mga kapsat, ha? Ayon kay Boying Rimulya. This week, si Marcoleta. Yung wish ni Marcoleta, na baka bukas, makalawa, o baka sa susunod na araw, baka arestoy na nila ako. Akoy! Nako po. Kaya nako po, mga kakabsat. Watch out what you wish for. Naku po, yan na, natuluyan na. O siya. Baka nag-iiyak ka ng mga garapata. Subtopic tayo. Diyos ko po, Rudy. Okay, here we go. Countdown muna tayo in 30 seconds. Salamat po. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Salamat.